Hello guys, pasensya na kayo sa nakaraang video may hindi ako nabanggit sa kwento doon yung patungkol sa tatlong lalaki na mga lasing ay yun ang mga lalaki na sinipa ni Kim Gon ang kampana. Sa nakaraan, sinabihan ng guide si Gu Gaehyun na bakit ko naman kailangan sabihin sa iyo ang mga bagay na yan, na ikinainis naman ni Gu Gaehyun at tinanong niya ang lalaki, na kung ano ang kanyang ibig sabihin sa kanyang naging sagot. At sinabihan niya ang lalaki na hindi naman ito ganon kahirap na tanong upang hindi sagutin. Ngunit nanindigan pa rin ang lalaki na bakit ko naman kailangan sabihin sa iyo iyon. At dugtong pa niya na ito ay ang aming pribadong pag-aari kaya wala kang karapatan na pilitin ako na sagutin ang mga tanong mo. Kaya kung tapos na kayo, alam niyo na ang inyong gagawin. Ngunit dahil sa naging sagot ng lalaki ay nalaman agad ni Gu Gaehyun na nandito ang kanilang mga hinahanap, at sinabihan niya ang lalaki na base sa iyong naging reaksyon, ay mukhang sinagot mo na ang aking katanungan. At habang naghahanda siya upang umatake ay binalaan niya ang lalaki na ibigay nito ang kanilang pakay kung ayaw mong magkaroon ng gulo dito. At nagkasalubong ang tingin ng dalawa habang may seryusong mukha. Nang bigla na lang may tumawag sa kanila, at makikita natin si Kim Gon at Dong Guang na lumabas ng pinto. At seryusong tinanong ni Kim Gon ang mga ito na kung ayaw pa ba ng mga itong matulog. At ano itong ginawa niyong kaguluhan sa kalagitnaan ng gabi. Habang ang lalaki naman na nakita ang paglabas ni Kim Gon, ay di may pinta ang mukha at napasabi na lang siya sa kanyang isip ng hindi, sinubukan ko pa naman na itago ang baliw na taong ito. At si Gu Gaehyun naman na nabigla sa kanyang nakita ay sinabihan niya ang kanyang tauhan na dalhin sa kanya ang wanted poster. At sinabihan niya si Kim Gon na ang lalaking nasa likuran mo ay ang taong hinahanap ko. At napaturo na lang si Dong Guang sa kanyang sarili, at dugtong pa ni Gu Gaehyun habang tinatanong si Kim Gon na kung ikaw ba ang nasa larawan na ito. At natahimik naman si Kim Gon habang may madilim na ekspresyon ang mukha nito. At sinabihan din niya ang ating bida na parang magkapareho kayo ng nasa wanted poster, sabay tanong niya kay Kim Gon na kung bakit hindi ito sumasagot. Sinabihan naman ni Kim Gon si Gu Gaehyun na hoy ikaw bastard, at saan mo naman makikita ang pagkakahawig ko dyan. At dugtong pa ni Kim Gon na kung pagbabasihan ng inyong mga kasuotan, mukhang kasamahan niyo ang mga lalaking binugbog namin sa inkamakailan, at dagdag pa ni Kim Gon na kung pumunta ba kayo rito para sa paghihiganti o sa ibang bagay. Nang marinig ito ni Gu Gaehyun ay agad niyang nakumpirma na ito nga ang mga lalaki na kanilang hinahanap, sabay bunot ng kanyang espada, at sinabihan niya ang ating bida na so ikaw pala ang taong iyon. Ang bumugbog sa aming mga disciples sa nakalipas na mga araw. At dugtong pa niya na bilang kanilang senior, ay kailangan kong mag-step in. Sumagot naman si Kim Gon at may pangungutya niyang sinabi kay Gu Gaehyun na kahit napakawerdo ng pagtubo ng iyong mga buhok, ay dapat maayos ang iyong pagsasalita. At dugtong pa niya na ang inyong mga junior ang nagsimula nito. At ngayon dahil sa nabugbog ang mga ito ng kaunti, ay pumunta ang mga ito habang umiiyak na parang mga bata sa kanilang mga senior. At ngayon matatawag niyo ba ang inyong mga sarili na mga lalaki? Sumagot naman si Gu Gaehyun ng hindi ito ang rason. Ito ay dahil kung makakalabas ang storya na binubugbog lang kami ng ilang mga hindi kilalang tao. Ang reputasyon ng aming faction ay babagsak, kaya nandito kami upang lutasin ito. Sinabi naman ni Kim Gon na so, kung binugbog lang kayo ng katulad kong nobodies, tingnan mo kung paano ko kayo bugbugin muli. At naghanda na rin si Kim Gon upang labanan si Gu Gaehyun. Sinabihan naman ni Gu Gaehyun si Kim Gon na napakataas naman ng iyong kumpiyansa sa sarili. Ngayon, kahit na magmakaawa ka pa para sa iyong buhay, ay hindi ka na matutulungan nito. Sabay atake niya kay Kim Gon habang sumisigaw ng mamatay ka na. Ngunit agad siyang napahinto sa pagsugod dahil sa bigla na lang may kamao na sumulpat sa kanyang harapan. At sinabihan siya nito na ngunit bago iyon, may utos na ang lahat, kaya bakit ka nagmamadali? At makikita natin na nasangga pala ni Gu Gaehyun ang suntok ni Dong Guang ngunit napatilapon naman siya sa hindi kalayuan, at dugtong pa ni Dong Guang habang nakangiti na kailangan mo munang talunin ako bago ka makalapit sa aking pinuno. Nang bigla na lang sumugod ang mga kasamahan ni Gu Gaehyun at pasigaw nitong sinabi na ang lakas naman ng loob mong atakihin ang aming senior brother. Ngunit isang putok naman ng baril tumama sa ulo nito, na ikinagulat naman ng kanyang kasamang sumugod.
At habang nilangon niya ito ay napapatanong na lang siya na kung ano ang nangyari sa kanyang kasamahan. Na makikita natin si Kim Gon, at seryosong sinabihan niya ang mga lalaki na ito ay isang one-on-one sa pagitan ng mga lalaki, at bakit naman kayo nakikialam? Na makikita natin ang inis sa mukha ni Gu Gaihyun dahil sa nawalan agad sila ng kasamahan at sinabihan niya si Kim Gon na kung ganun, maglaban tayo ng one-on-one bilang isang tunay na lalaki. At parehas na sumugod ang dalawa at agad na nag-slash si Gu Gaihyun, ngunit sinalag lang ito ng braso ni Dangguang, at pinuri ni Dangguang si Gu Gaihyun na hindi na masama ang iyong bilis. At makikita natin ang nakahandang atake ni Dangguang at sinabi niya ito na ngunit ang iyong atake kulang sa lakas. Sabay suntok niya kay Gu Gaihyun, ngunit mabilis lang itong nakaiwas. Dahil sa sinabi ni Dangguang ay makikita natin ang inis sa mukha nito. At sinabihan niya si Dangguang na isa kang arrogant fool, at dugtong pa niya na kung nililigawan mo ba ang iyong kamatayan, kung ganoon ay ipapakita ko sa iyo ang ibig sabihin ng tunay na lakas. Sabay perform ng kanyang secret technique na tinatawag niyang Kunlun Faction Secret Technique Splitting Light Sword, at napakabilis na nagdash patungo kay Dangguang at sa sobrang bilis ay parang isang kidlat na dumaan kay Dangguang habang nagpakawala ng triangle slash. Habang si Dangguang naman na tumutulo ang dugo sa kanyang kamay ay nanlilisik ang mga mata nito at nakangiti niyang sinabi na well. Medyo masakit lang ito ng kaunti, na mas lalong nagpaalburoto kay Gu Gaihyun, at nanggigigil niyang sinabi kay Dangguang na titingnan natin, kung hanggang saan ka makakangiti ng ganyan, ikaw na ruthless bastard. Ngunit bigla na lang siyang inatake ni Kim Gon at sinabihan siya nito na kung saan ito nakatingin. At makikita natin na nakaiwas ito ng bahagya, ngunit nasugatan pa rin ang kanyang leeg. At napasabi na lang si Kim Gon ng talagang naiwasan mo pa ang ataking iyon. At dugtong pa ni Kim Gon habang nakatutok ang baril na kung nakaiwas ka doon, ay titingnan natin kung kaya mo pa rin itong iwasang hayop ka. Habang tumutulo ang pawis ay sinabihan niya si Kim Gon na ang lakas naman ng loob mong gumawa ng maduming pamamaraan sa pakikipaglaban sa ganitong one-on-one na labanan. Ngunit tinawanan lang siya ni Kim Gon at sinabihan niya ito na isa kang knave fool. At dugtong pa ni Kim Gon habang nakangisi ng masama, ay sinabihan niya ito na bata, talaga bang iniisip mo na mayroong patas sa isang labanan? Sabay tawa na parang demonyo, at may pang-aasar na sinabi ni Kim Gon na paano ka ba pinalaki sa bahay. Habang si Gu Gaihyun naman nagulat sa kanyang nakikita ay napasabi na lang siya na hindi ako sigurado na kung anong klaseng sandata yan, ngunit isang bagay lang ang sigurado ako, na sa ganitong lagay, ay hindi ko kayang maiwasan ang ataking iyan. At mahinahon niyang sinabihan si Kim Gon habang itinaas ang isang kamay na teka lang. Kung ikaw ay isang martial artist, ay dapat alam mo ang honor ng isang patas na labanan. At dugtong pa niya na kung makikialam ka ng ganito. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi dahil sinabihan siya ni Kim Gon na sinusubukan mo lang na makaligtas sa pamamagitan ng pagsasalita patungkol sa karangalan. At nakangiti niyang tinanong si Gu Gaihyun na kung sa tingin mo ba ay isa akong martial artist para sayo. At dugtong pa ni Kim Gon na ako ay isang taong may kasanayan bilang isang killer. Habang nakatutok kay Gu Gaihyun ang baril nito, at nakangiti na parang si Joker habang sinabihan niya si Gu Gaihyun na magkita na lang tayo sa impyerno sa susunod. Naikinagalit naman nito at agad na sumugod at sinabihan niya si Kim Gon na huwag mo akong patawanin. Nang bigla na lang umalangaw ang isang putok ng baril, na makikita nating nabitawan ni Gu Gaihyun ang kanyang espada at napaluhod pa ito. At makikita natin ang tama ng baril sa kanang balikat nito. At sinabihan ni Kim Gon si Gu Gaihyun na i-consider mo ito sa iyong sarili na isang swerte, dahil isa akong killer, ngunit hindi ako isang murderer. At i-consider mo din ito bilang final warning. At kung maglakas loob ka pang pumunta at hanapin akong muli sa bagay na ito, lalagyan ko na ng butas ang ulo mo, at sinabihan ni Kim Gon si Gu Gaihyun na tumango ito, kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ngunit sinabihan lang niya si Kim Gon na ikaw na bastard. Nang bigla na lang may nagsalita at napalingon naman si Kim Gon, at sinabi nito na Gu Gaihyun ikaw na bastard. Gaano na ba katagal simula nang italaga ko ang gawaing ito? At dugtong pa niya habang pinaparinggan ng ating bida na kung bakit buo pa rin ang ulo ng bastos na ito.
At makikita natin ang taong nagsasalita na isang matanda at tinawag ni Gugay Hyun na elder ang bagong dating na lalaki. Ang taong ito ay tinatawag na enemy Ghost Rider Elder ng Gangneon, aka Gangneon Sect Goblin. Nang makita ito ni Gugay Hyun ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na sa lahat ng tao na maaaring pumunta bakit si Elder Gangneon pa. Habang tumulo ang pawis sinabi niya na Sir, Elder. Ito ay hindi, ngunit di na niya naituloy ang kanyang mga sasabihin dahil sa tinawag siya nito na Gayhyun. At habang tinitingnan siya ng masama ng Elder ay sinabihan siya nito na sino ang may sabi na maaari kang magsalita. Habang ang ating bida naman na tinitignan ang matanda ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na kung sino kaya ang old man na ito. Sinabihan naman ni Kim Gon ang Elder na ito ay na-settled na. Sabay tanong niya dito na kung bakit pa ito uulitin. Sumagot naman ang Elder at tinanong niya si Kim Gon na kung kaninong autoridad ang nagpahintulot sa iyo upang lumpuin ang anak ng aking pamilya. At sinabi din niya na ang usaping ito ay matatapos lamang pag sinabi kong tapos na. Sinabi naman ni Kim Gon na ito ay talagang nakakatawa, so ano naman ngayon? Susubukan mo rin ba na maghiganti at lumpuin din ako katulad ng ginawa ko sa kanya? Sumagot naman ang Elder ng hindi, at dugtong pa niya habang may peking ngiti na kailangan ba talagang dumaan pa tayo sa ganoong problema. Ang kailangan ko lang namang gawin ay ang kunin ang ulo mo. Na ikinagulat naman ni Kim Gon at agad na nag-reload sa kanyang baril upang humanda sa maaaring gawin ng Elder, at tinanong niya ito na kung may kakayahan ba ito na kunin ang kanyang ulo. Sumagot naman ang Elder at binalaan niya si Kim Gon na mas mabuti kung hindi mo gagamitin ang sandata na yan sakin. At dagdag pa niya na mukhang ito ay hindi isang ordinaryong sandata, ngunit ito ay walang magagawa laban sakin. At may pagyayabang niyang sinabi na dahil nakikita ko ng malinaw ang kahinaan nito. Naikinabigla naman ni Kim Gon at dugtong pa ng Elder na ang sandatang iyan ay umaatake lang sa iisang direksyon. At dagdag pa niya na kaya kung mapredict kung saan ito tatama, at ang pag-block sa atake ay hindi problema sakin. Sinabihan naman ni Kim Gon ang Elder na may sapat kang tapang upang hamanin ako, kaya kung yun ang gusto mo ay pagbibigyan kita, at subukan mo itong sanggahin kung makakaya mo. At makikita natin na itinutok ni Kim Gon ang baril, at naghanda naman ang Elder upang ipakita sa ating bida na seryoso siya sa kanyang sinabi at hindi siya nagbibiro. Ngunit sa hindi inaasahan, at may dalang kamalasan ay napasigaw naman ng malakas si Gugay Hyun dahil sa tama ng baril sa kanyang kabilang balikat. At pasigaw na tinanong ni Gugay Hyun si Kim Gon na kung bakit siya ang binaril nito. At nakangiti naman sinabi ni Kim Gon habang may pang-aasar na sinabi kasi ng matandang iyon na kaya niyang i-block ang atake na ito. Kaya akala ko ay kaya mo din itong i-block, dugtong pa niya na ito ay light shot lamang kaya wag kang mag-overreact. At napanganga na lang si Gugay Hyun at napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung ang lalaking ito ba ay talagang baliw. Habang nakatutok ang baril sa matanda ay sinabihan niya ito ng well, of course ito ay talagang hindi magmi-make sense na kayang mablock ang isang bala. At kalokohan lamang ang iyong mga sinabi, at dugtong pa niya na marami na akong nakitang taong kagaya mo at isa lang ang kinalalabasan nito. Ang tamaan at mamatay. At ipinutok na nga ni Kim Gon ang kanyang baril habang sinasabi niya, na palm na sayo got si old man. Naagad naman umilo ang mata nito sabay nag-slash ng napakabilis, at makikita natin na tinamaan niya ang bala na tatama sana sa kanya. At seryoso niyang sinabi kay Kim Gon na hindi ba't sinabi ko na ito sayo ng malinaw. Habang makikita natin ang bala na nahati sa gitna. Habang nakangiti ang matanda ay sinabihan niya si Kim Gon na ang pagsangga ay hindi problema sakin. At makikita natin si Dongguang na nasa likuran ni Kim Gon at bakas ang gulat nito sa kanyang mukha, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang atake ng aking master ay talagang na-block ng matandang iyan. Habang ang ating bida na tahimik lang at seryoso ang mukha, ngunit sa kanyang isip naman ay gulat na gulat ito at napamura na lang siya sa kanyang isip at nagtatakang nagtanong na kung ano ito. Talaga bang nagawang hatiin ng old man na ito ang bala ng baril? At habang pinagpapawisan ay sinabihan niya ang kanyang sarili na ito ay hindi maaari, siguro ay nagkataon lang iyon. Nang biglang sinabi ng Elder na ngayon, it's my turn. At bigla na lang sumulpat sa likuran ni Kim Gon ang Elder habang sinasabi nito na palm sayo.
Ngunit biglang nagulat ang elder sa kanyang nakita at may nagsabi sa kanya na ang lakas naman ng loob mong atakihin ang aking pinuno. Na makikita natin na si Yukpei pala ito, at walang kahirap-hirap na sinangga ang atake ng elder, at may pagyayabang na sinabi ni Yukpei na parang may insektong dama po sakin, at ito ay napakakati. Sinabihan naman ni Dangguang si Yukpei ng hoy, baboy nagdudugo ka. At dugtong pa niya na brother, kailangan mong panasan ang iyong mga dugo. At makikita natin na sumulpot si Dangguang sa likuran ng elder, ngunit agad naman napansin ng elder si Dangguang, at mabilis na nakaiwas, kaya nang tumama ang atake ni Dangguang sa lupa ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Habang ang elder na nakaiwas ay agad na dumistansya, ngunit agad namang nagdash si Dangguang sa kanyang harapan sabay atake nito, na habang nagbibitaw ng malalakas na suntok ay nasesalag naman ito ng elder. At habang patuloy sa pag-atake ay bigla siyang nagulat dahil sa biglang nawala ang elder sa kanyang harapan, at makikita natin na nasa likuran na pala ito ni Dangguang at sinabihan ng elder si Dangguang na kung saan ito nakatingin. Na agad namang naramdaman ni Dangguang na nasa likuran niya ito, at mabilis na tumalon upang iwasan ang atake ng elder, at matagumpay naman niyang naiwasan na agad tumama sa lupa ang atake ng elder. Habang si Kim Gon naman na tinitignan ng dalawa ay napamura na lang siya sa kanyang isip at sinabi niya na kahit nais kong tumulong kay Dangguang ang mga ito ay napakabilis gumalaw. Nang bigla na lang may liwanag na nagmumula sa likuran ng ating bida, na agad namang napansin ng dalawa na makikita natin ang mabilis na ataking papalapit sa kanilang lokasyon, at makikita natin na sabay na umiwas ang dalawa. Habang tumama naman ang atake, kung saan sila nakatayo na nagdulot ng malakas na pagsabog, at dahil sa lakas nito ay napakover na lang si Kim Gon sa kanyang mukha habang nagtatanong siya sa kanyang isip na kung ano ang nangyayari. At kung sino ang taong nagpakawala ng malakas na atake. Ngunit nang mawala ang usok ay agad siyang nagulat sa kanyang nakita dahil sa isa lang pala itong palaso, ngunit may kakaiba sa palasong iyon dahil sa may aura itong natitira dito. Habang nilingon ni Kim Gon kung saan nagmula ang atake ay nakita niya ang mga nawasak na mga puno, at napasabi na lang siya na sa isang palaso lamang ay nakagawa na ito ng ganitong pinsala. Habang ang elder naman ng Gangnian sect, ay pasigaw niyang sinabi na ang lakas naman ng loob nito. At naglakas loob kang makialam sa aming misyon. Sumagot naman ang taong nagpakawala ng malakas na atake, at sinabihan niya ang elder na hindi ba't isa itong kahihiyan para sa isang elder na makialam sa away ng mga bata. Na makikita natin ang taong papalapit habang naglalabas ito ng malakas na aura at sinabihan niya ang elder na ang mga batang iyan ay isang bisita na ipinadala sa akin ng aking brother at kailangan ko rin na alagaan ang aking disciple na nagtatago sa isang sulok. At tinanong niya ang elder na paano kung ganito na lang kaya, maghiwalay na lang tayo ng ating mga daan mula dito. Nang marinig ng elder ang huling sinabi ng lalaki ay pasigaw niyang sinabi dito na ito ay nonsense. Dahil ito ay family matters at walang makakaalis dito hanggat hindi ko ito natatapos. Ngunit bigla na lang mayroon siyang napansing kakaiba sa lalaki at napasabi na lang siya sa kanyang isip na teka, ang taong iyan ay parang familiar sakin. Sumagot naman ang lalaki na kung ipagpipilitan mo ang iyong gustong mangyari, at seryoso niyang sinabi sa elder na parang magkakaroon ng pagdanak ng dugo dito ngayon. Nang makita ng elder ang mukha nito ay napasabi na lang siya na hindi ito maaari, ito ay ang Archdeity Black and Gold Dragon. At nang makalapit ang lalaki ay nakumpirma ng elder na ito nga si Gangshin ang Archdeity, at napapatanong na lang ang elder na kung ano ang ginagawa ng taong ito dito. Habang si Gangshin naman ay sinabihan niya ang elder na base sa iyong naging ekspresyon ay mukhang may idea ka na kung sino ako. Ngunit kung ang pagdanak ng dugo ang paraan para ikaw ay masatisfied, ay hindi ko ito tatanggihan. Sabay tutok niya ng pana sa elder. Habang ang elder naman na nabahag ang buntot ay sinabi niya kay Gangshin na akala ko ikaw ay naglaho na sa martial arts world at namatay. Ngunit papaanong nandito ka at buhay na buhay? Sumagot naman si Gangshin na well, hindi mo na kailangan pang malaman ito. At dugtong pa niya sabay tanong sa elder na paano kung tapusin na lang natin ito ngayon dito. Sinabi naman ng elder na ang aking kamay ay medyo masakit na at dugtong pa niyang palusot na dahil sa ako ay matanda na ay kailangan ko ng higit na tulog sa gabi, sabay tawa niya ng pilit. At tumalikod na ito at sinabihan niya ang kanyang mga disciple na umalis na sila.
Habang si Gu Gaihyu naman ay napalingon kay Kim Gon habang bakas ang inis at galit sa mukha nito. Habang si Kim Gon naman na walang pakialam sa kanya ay tinitigan lang siya nito na parang nadidismaya. At sinabihan ng elder si Kim Gon na gayon paman dapat ay tandaan mo ito. Na ipinagtaka naman ng ating bida, at sinabi ng elder na ang sino man sa inyo ang may lakas loob na hamanin ako ay tawagin niyo lang ang pangalan ko bilang ang Burning Silkworm Poison. Yung mga taong nakagat ko ay humihingi ng kamatayan dahil sa nararamdaman nila ang paghihirap na parang nasusunog sa apoy ng impyerno. Sabay tutok niya ng espada kay Kim Gon, at sinabi niya na sa pagkakataong ito, i-spare ko ang buhay mo bilang paggalang kay Gong Shin. Ngunit sa susunod, ay hindi ka na maaaring umasa sa isang bagay dahil ito ay magiging worse na kamatayan mo. At napatahimik na lang si Kim Gon sa kanyang mga narinig mula sa elder. Nang bigla niyang itinutok ang kanyang baril sa mga ito. At sinabi niya na hindi dapat natin hayaang makaalis ng ganon-ganon na lang ang mapanganib na taong ito. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa bigla na lang nagsalita si Gong Shin at sinabihan niya si Kim Gon na huwag kang gumawa ng mga unnecessary trouble. Kung ipagpipilitan mo pa, ay hindi maiiwasan ang isang buong digmaan sa sekta ng Kunlun. At para naman sa aking pinakamamahal na disciple, habang makikita natin na parang dahan-daang nanlalabo si Gong Shin, ito pala ay nagdash na kung saan naroon ang kanyang disciple at makikita natin na tinangkapan itong tumakas. Ngunit bigla na lang sumulpot si Gong Shin sa kanyang likuran at tinanong siya nito na hindi ba't sinabihan na kita na dalhin mo agad sila sakin. Naikinabigla naman nito. Habang ang disciple naman ni Gong Shin na magpapaliwanag pa sana ay di na niya na ituloy. Dahil pasigaw na sinabi ni Gong Shin na huwag ka nang magpalusot. Sabay hampas ng kanyang baw sa pinakamamahal daw niyang disciple, at umalangaw-ngaw ang sigaw ng lalaki, habang si Kim Gon naman at tinitignan ng dalawa ay napasabi na lang na yan pala ang iba pang paraan sa paggamit ng pana. Abangan sa susunod nating video ang iba pang mangyayaring kaganapan. At habang papunta sila Dangguang sa Nanjing Association ay magpapaiwan si Kim Gon, dahil sa magpapaturo ito kay Gong Shin ng kanyang teknik sa ginamit niyang palaso sa pag-atake niya kay Dangguang at sa elder ng Kunlun sect. Habang tinatanong ni Kim Gon si Gong Shin ay biglang sumingit ang disciple nito kaya makakatikim ito ng maagang pamasko mula sa kanyang master. At para pumayag si Gong Shin na turuan ng ating bida ay sinabihan niya ito na siya ang magiging youngest brother nila ni Chung Cheju. At naalala naman ni Gong Shin ang kanyang mga brother noon kaya napangiti na lang ito at pumayag sa naging alok ni Kim Gon. At inumpisahan agad ni Gong Shin ang pagtuturo kay Kim Gon, ang paggamit ng mabilis na paggalaw ng mga paa dahil sa sila ay mga long-range attacker, ay dapat may sapat silang distansya lagi sa kanilang mga kalaban. Habang ang third elder naman ay patuloy din sa pagsasanay para lumakas. At ganun din si Kim Gon na halos matuyo na ang buong katawan nito sa kanyang ginagawa. Dahil sa may misyon pala siyang natanggap kaya mas lalong nagporsigi siya upang maging disciple ng Bao God na si Gong Shin, at sa pagbalik ni Dangguang mula sa Nanjing Association ay agad niyang hinanap si Kim Gon at dahil sa kasabikan na makita ang kanyang cult leader, ay di na niya pinatapos magsalita ang lalaki agad na kumaripas ng takbo kung nasaan si Kim Gon at nang makita niya ang ating bida ay nagulat siya sa kanyang nakita at napatikip ng bibig na parang nababaka. Habang si Sun Gran naman ay namumula ang mukha nito nang makita si Kim Gon.